Parehong mahalaga. Take note of that. Dahil ito ay ipinag-utos ng ating alahayam. Ito ang unang detalyadong kautusan na tatalakayin natin ngayon patungkol sa proper hair grooming o sa Tagalog pa is wastong pag-aayos ng ating mga buhok. This one is part of the 613 laws that we will be discussing every Sunday in our weekly program entitled Rebuilding the Kingdom. Bahagi po ito sa 613, 13 kautusan na tatalakayin natin tuwing linggo sa ating lingguhang hindi na siya linggo, Friday na pala, every Friday na pala, na pinamagatan nating muling pagtatayo ng makalangit na kaharian or rebuilding the kingdom. Pasensya po at nagloloko ang camera po. As we have mentioned earlier, there is no kingdom or country that will last long if there is chaos and if there is lawlessness, no? Na-remember niyo po yung mga minamahal, itong Sodom and Gomorrah. These are two places that were in chaos and that were in lawlessness. And because of these reasons, our alahayam decided to destroy these lands, including their inhabitants. Gaya ng nabanggit natin kanina, walang kaharian o bansa ang magtatagal kung mayroong mga kaguluhan or chaos at kawalan ng batas or lawlessness. Ano pa po? Gagaya po sa nakikita niyo po dyan sa screen. Itong dalawang lugar pong ito ay wala na pong kaayusan at talamak na po yung kasamaan dahil hindi na po sila sumusunod sa mga kautusan ng ating alahayam. At yun po ang dahilan kung bakit nagpasya ang ating alahayam na sirain ang lupain kasama ang mga naninirahan nito. Pero bago po ang lahat, mga minamahal, bago po natin tatalakayin directly yung mismong topic po natin, saan po kaya dito, sa mga litratong ipapakita ko po sa inyo, ang tama at naaayon sa kalooban ng Aba? Is it A? Yan yung picture na nakikita nyo po, i-flash ko po muna. B, C, D, E, or F? Ayan. Which one do you think has the proper grooming that is in line within the Torah na siyang gusto ng ating alahayam para sa kanyang mga pinili? Is it A, itong patisoy na inahitan ang bandang taas lang ng buhok? No? Nakita niyo po dyan. Is it B, itong kapatid natin, no? Ito, letter B, kapatid natin from the tribe of Judah na ang ganda ng pagkaahit ng mga edges ng kanyang buhok? Is it C, itong isa na nagpahaba ng balbas pero sinagad ang pagkaputol ng kanyang buhok sa gilid? Is it D, itong picture ng lalaki na nag-shave ng kanyang ulo at pinaiwan lamang yung gilid? Ayan. Pinahaba pa niya yung gilid at umiikot-ikot pa yan, no? Nagki-curve-curve pa. Or letter D, itong picture ba to na parang si Mr. Suave? Nahaba na ng bigote. Or letter F, by the way, hindi po yan si Rui, mga kapatid, ha? Hulma lang po yung buhok. Ayan po. Pili po kayo dyan. Is it A, B, C, D, E, F? At panghawakan niyo po ang inyong mga kasagutan. Kasi isa-isa po nating matatalakay ang mga yan. And we will come up with only one answer at the end. Ayan. Dako tayo ngayon sa ating guide question. So meron tayong guide question, 6 guide questions for tonight. Ito po yung magiging guide natin para po sa magandang talakayan sa ating topiko. Yung number 1 natin is, what is the proper hair grooming for male? How about for female? How about sa ating mga kahanim? No? Ano po daw yung wastong pag-aayos ng buhok para sa mga kalalakihan, para sa mga kababaihan, at of course para sa ating mga kahan? Is this proper grooming or hair grooming law which was given to Moses more than 3,000 years ago
still in effect today. Hanggang gayon ba ay dapat pa natin itong sundin, no, ang mga utos na ito? What is the punishment for the defiance of laws, of any laws inside the Torah? Ano po yung mangyayari sa atin pag hindi natin sinunod ang mga utos na nasa Torah? And lastly, what are the fruits of obedience to the covenant laws? Ano po daw yung mga bunga, tama po ba yung pagkatagalog ko? Yung magiging resulta pag tayo po ay sumunod. Now, unahin natin tong guide question number 1. Dito po sa Leviticus chapter 19 verse 27, iikot ang mismong discussion po natin patungkol sa wastong pag-aayos ng buhok sa mga kalalakihan. And take note, this rule is also applied not only for men but also for women. Ang kautusan pong ito, mga minamahal, ay hindi lang po para sa mga kalalakihan, but this one also applies sa ating mga kababaihan. Makikita po natin dyan sa screen yung iba't ibang versions ng pagkasabi ng naturang verse. Gagamitin po natin ngayon ang New International Version. Nakikita niyo po sa screen yung King James Version, yung New King James Version, yung English Standard Version, at saka yung New American Standard Version. Bibigyan lang po natin ng emphasis ang iba't ibang terminologies na gamit out from these versions. Now, dyan sa New International Version, yung pinakauna po, mga minamahal, anong sabi dyan? Do not cut the hair at the sides of your head or clip off the edges of your beard. I would like to emphasize the phrase, yung sinabi dyan na do not cut the hair at the sides, no? Isentro niyo po yung mga isip niyo dyan, mga minamahal. Anong pagkasabi dyan sa King James Version? Ye shall not round the corners of your head. So meron tayong cut the hair at the sides. Meron din dyan sinabi na round the corners. Cut the heads. Cut the hair. Sorry, not cut the heads. Mawawalan tayo ng ulo niyan. Cut the hair at saka round off the corners. Anong pagkasabi sa New King James Version? Sinabi dyan, you shall not shave around the sides of your head. Oy, no? Nagiging klaro na po. Una, cut the hair at the sides. Pangalawa, round the corners. Pangatlo, lumabas na si shave. You shall not shave around the sides of your head. Pero, i-continue pa rin natin. Ano pa yung nasa English Standard Version? Ang ginamit po dyan is round off the hair. Oh, merong round the corners, merong cut the hair at the sides, merong shave around the sides, meron ding round off the hair at the temples. Sama po ba? May temples ng sinabi. Kanina, sides lang. Ngayon, may temples na. Ayan, si temples, i-explain po natin maya-maya po para hindi po tayo malayo, no, sa ating understanding. Hihimay-himayin po natin itong mga minamahal. And lastly, itong nasa New American Standard Version, Standard Bible, ang pagkasabi dyan is the same thing. Round off the hairline ang siyang ginamit. Ayan, maliit kasi sa screen ko po. Note, yung shave po, mga minamahal, ay may dalawang klase. I just want to emphasize this one. Meron pong yung tinatawag nating manual shave o manual shaving. Yung manual baga, shave na manual na may blade. Kung nyo pong na-imagine, may blade, tsaka ginagamit natin na pang-ahit. No, makita naman po, yan yung resulta sa pinakaunang picture na naahit talaga, no? Yung sinagad talaga na parang wala ng buhok, may linya nang nakikita. Yan po yung magiging resulta pag ginamit nyo yung manual shaving. Or yung pangalawang klase ng shaver, yung electronic shaver na napakadaling gamitin. Yung iba ay sinasaksak, yung iba naman is de baterya lang po para umandar tapos sinishave na siya, no? Sagad pa rin siyang pinuputol yung buhok pero kaso merong naiiwan na konti.
Kung makikita niyo po dyan sa second picture, yung sa third picture, at lalo na to sa fourth picture, sagad pa rin yung pagkaputol, tawag pa rin dyan mga minamahal is shaving. Okay? Yan yung terminology na dapat hindi nyo po ialis sa mga isip po natin. So from these versions itself, we can tell na bawal po talaga putulin at i-shave ang gilid ng mga buhok po natin, katulad nitong mga nasa larawan na nakikita niyo po, mga minamahal. Yan, klaro po, napakaklaro po yan. Now, how about dako tayo dun sa stored version natin na siyang na-restore ng ating mahal na mensahero ng silangan. Wait lang po, nalimutan ko si Arrow. Ayan. Leviticus chapter 19, verse 27. Ang sinabi po dyan mga minamahal is, do not cut the hair at the sides or locks of your head or clip off the edges of your beard. Huwag po daw nating gupitan ang buhok sa mga gilid ng ating mga ulo or gupitin ang mga gilid ng ating mga balbas. Now, tanong ko lang po, mali po ba ang term na ginamit dyan na locks? Mamaya po ay i-discuss po natin yan, yung mga importanteng terminologies na nakikita niyo po sa inyong screen. Yung nasa bandang ibaba, makikita niyo po yung word na locks, makikita niyo po yung word na sides, andyan din si temple, hindi itong temple na tinatayo natin yung temple lang nasa ulo natin. Tsaka yung word na clip off. Ayan, very important. Kung nag-aaral pa tayo ng ibang lingwahe, dapat malaman din natin yung mga importanteng vocabulary. Ayan. Now, take note po mga minamahal. This verse itself, ang talatang ito po ay para po sa pangkalahatan. Nasabi dyan, this verse is for the general citizens of the kingdom. Nung pag sinabing, do not cut the sides or locks of your head and clip off the edges of your beard. Kung ito'y para sa pangkalahatan, para po ito sa inyo, mga minamahal ko. Kasi, sa amin pong mga kahanim, i-discuss din po natin yung very specific instruction na ibinigay ng ating alahayam para sa aming mga kahanim ay makikita po dyan sa Ezekiel 44 verse 20. Mamaya, himay-himayin din natin po yan. Sige po. Dako po muna tayo nitong mga bokabularyo na makikita mismo sa Leviticus chapter 19:27, yung mga bokabularyo na nasa baba, yung locks, sides, temple, tsaka yung word na clip off. Now, punta tayo sa lock of hair. Anong sabi po dyan? A lock of hair is a piece or pieces of human hair that are usually, bilugan natin sa word na usually, lagyan natin yung emphasis mamaya, that are usually bunched or tied together in some way. Ano pong sabi? Yung term na ginamit nila is yung term na usually. Ang salitang ito po, mga minamahal na kapatid, ang mismong nagbigay sa atin ng ideya na pag sinabi pala nating locks, pwede itong talian or pwede ring hindi. Usually lang po, di ba? Not all the time. May iba po ba tayo mga pruweba about this? Mamaya po is papalalimin pa po natin ang kahulugan ng locks. Ano pong sunod dyan? A lock of hair can be on a person's head or have been cut off from the head. Ayan, mas nagiging klaro na po. Can be on a person's head. What does it mean? Ang locks of hair po daw natin, based on this definition, ay makikita po daw sa ating mga ulo. So it could be on top, it could be at the back, or it could be at the sides of our head. Again, do we have any other proofs on this understanding based sa definition po na nakikita nyo po sa inyong screen? Definition ng phrase na locks of hair. Yes po, meron po tayo, ipapakita ko po mamaya.
No? Now, basahin muna natin yung kadugsong na definition. When attached to the head, a lock of hair, generally it refers to, ayan, very important, no? A tress, a curl, or ringlet of the hair. Now let's emphasize these three, mga minamahal. Kasi ito yung, these three are main descriptions kung ano po yung locks of hair. Now, what is a tress? No? Yung pinakaunang description ng locks of hair. Ayan. Baka tanungin niyo po, ay, sa mga babae lang pala yan, Kahan Ed. Remember, sa Leviticus 19 verse 27, it applies both male and female para sa mga kalalakihan, para din po sa mga kababaihan. So kung ano mang dinidiscuss natin dito about the locks of hair, para po to sa ating lahat. Again, ang sabi po dito, tresses are long locks or curl of hair. Long meaning humahaba. Tama po ba? Ano pa? It is also stated that these are curls of our hair. Ayan po, napakaklaro. Ang locks of hair po daw ay yung humahaba, umiikot-ikot, parang Sarah G lang. Ay, sorry. I mean, nagki-curl sa bandang dulo. And that's what we call a tress or locks of hair. Humahaba, umiikot-ikot, nagki-curve-curve. Ang tawag po daw dyan is locks of hair. Isa pa, long and unbound. No? Long and unbound hair of a person. Humahaba, balikan ulit natin, no? Idugsong-dugsong natin. Humahaba, umiikot-ikot, nagki-curve-curve, tinatalian man or hindi. Tama po ba? Unbound. Kanina, di ba, tinatalian, usually tied, but dito, unbound, so pwedeng hindi talian. Oh, magkatugma po ba? Ito mga nababasa natin sa harap po ng screen natin, sa definition po kanina sa nabasa po natin about what is lock of hair. Nagkatugma po ba sila? Ay, po. Napakaklaro di po ba? Yung pinakahuli dyan, tresses are long strands of woman's hair. Yung pinakahuli dyan is, yung iba po daw na, wait, nawala ako. Long strands, ayan. Yung mga mahabang buhok ng mga kababaihan or even sa mga kalalakihan. Naging example lang po ang mga kababaihan kasi kami mga lalaki din naman, mga minamahal is, hindi din naman kami nagpapahaba ng ganito kahabang buhok. Tama po ba? Yung andyan po mga minamahal sa screen nyo po, itong mga pinapahaba nila dyan, kalimitan, yung ibang mga babae is tinitirintas po nila ito, no? Kapag ganito na po yung kanilang mga buhok, mahaba, kumukulot na, sometimes tinitirintas po nila ito. Kung sa Bisaya pa, ginasalapid, no? Kung nakikita niyo po yung mga kapatid po natin from the tribe of Judah, ang tawag po nila dyan is, kung familiar po kayo yung dreadlocks, mga minamahal, yan po yung tawag nila dyan. Pero sa atin, I'm not sure kung merong nagdi-dreadlock sa atin. Ang alam ko lang is may ginasalapid or tinitirintas. Now, we can therefore conclude na ang locks of hair ay humahaba, umiikot-ikot, nagkakaroon sa bandang gitna hanggang sa dulo, nagkakaroon ito ng kulot-kulot, yung tinatawag nating curls of hair. And sometimes, kung nakita nyo po yung first picture na yan, yung nagiging ringlets po, yung hair po natin. Yan po ang tinatawag nating tresses or locks of hair. Maliwanag po ba, mga minamahal, ang definition ng locks of hair? Now, baka natanong nyo, Kahan Ed, bakit po ito yung naging topic po natin na locks of hair? Why are we emphasizing these terminologies, yung locks, sides, ano pa yung nasa kanina? Temple, tsaka yung clip-off. Why are we emphasizing these terminologies? Meron kasing
Meron kasing tumalon sa labas. Hindi naman po siya kuneho or kangaroo, pero mahilig tumalon, no? Kaya andun na po siya sa labas. Di ba? Pinapatawa ko lang po kayo. Pero siya po itong nag-post nitong nakikita niyo po sa screen, no? Anong sabi niya diyan? Oo, iba po yung locks of the head, iba din po daw yung sides of the head. Now, bago po natin sagutin ang kanyang claim, no? May claim siya diyan, yung dalawa na diyan. Bago po natin sagutin yung claim niya, ay gamitin natin yung illustration na, no? I would personally, no? Kung nakikinig ka ngayon, alam ko may spy pa kayo sa loob, makinig kang mabuti para maintindihan mo talaga, no? Hindi na kita tatawaging brother, lumabas ka na eh. So I would personally say thank you po sa pinost mo po at naging bahagi po ito ng aming talakayan for tonight. At nakatulong pa mismo sa amin, no? Thank you. Upang maging mas klaro kung ano talaga ang identity na gusto ng ating alahayam para sa kanyang mga pinili when it comes to proper hair grooming. Now, sa English pa po, mga minamahal, ang tawag po natin dito lang po, focus lang po kayo sa left-hand side, sa cursor ko po. Ang tawag po natin dito is the anatomy of the head. Yung mga parte-parte po ng ating ulo. Pinakauna, ang tawag dyan is yung top. No? Of course, top, yung pinakataas. Yung nasa bandang baba po ng top, ang tawag po dyan is yung parietal ridge. No? Parietal ridge. Take note of the terminologies. Yung nasa bandang likod po, ang tawag po natin dyan is yung crown. Kaya po kung mayroon tayong hinirang na hari, yung crown, nilagay dito hanggang dito lang po. Yan. Yan yung crown. Next is yung word na sides. Asan yung sides? Nasa harapan ng tenga, pababa. Ayan, very important. Nandyan lang po yung sides ha. Occipital bone, nasa bandang likod ng tenga natin. But be careful of this one. Napaka-importante po ng mga bahagi ng ulo natin kasi itong occipital bone pala, mga minamahal, once this one is damaged, ito yung rason kung bakit nagbe-blur na yung eyes natin, no? Kalimitan nabubulag tayo once this one is damaged. That's the occipital bone. Yung nasa bandang likod, likuran ng ating liig, tinatawag po yang nape. At andyan na si temple. Asan si temple? Nasa harap pa rin nasa sa bandang taas lang. Ayan. Now, ang sabi niya dyan, mga minamahal, magkaiba ang locks of the hair at ang sides of the hair, o mas kilala natin sa tawag na patilya. Tama po ba? Now, makinig po kayo mabuti at atin po itong himay-himayin. Tinanong ko po si Uncle Google tsaka si Tito ChatGPT about these terminologies po. Sabi po ni Tito ChatGPT, yes, sideburns. Sideburns po, yung gilid, yung side. Ang tawag po nila dyan is, another term for dyan is sideburns, no? Sabi ni Tito ChatGPT, yes, sideburns and patillas refer to the same, no? Magkapareho lang daw. The same facial hair feature. Sideburns is the term commonly used in English sa mga Western country po. It could be British, it could be American, basta nasa West. Ang tawag nila dyan po, mga minamahal, sideburns. Ang alam ko lang kasi yung burn ba, yung sa skin po natin. Sunburn na yun. So sideburns pala to, mga minamahal. Or patillas sa Tagalog. Ayan. Which is commonly spoken in the Ophir. Both terms describe the patches of hair that grow on the sides of the face in front of the ears. Klaro po ba ang sinabi po ni Tito ChatGPT? Yung tinatawag na patilya is itong sideburns. Then tama po naman yung claim niya na itong patilya is yung side, no? Pero take note of this. Sabi ni Uncle Google, yung patilya po daw, no? Base po sa Google, yung patilya po daw is galing sa wikang Espanyol. Ito po ay nangangahulugang, maliit sa screen ko, nangangahulugang side piece or
temple. Ayan. So, kasali pala si temple dito, kasali pala si temple sa tinatawag nating patilya or sideburns. Kaya po, kapag hindi po natin ito pinupuputulan dito sa temple po natin, hanggang dito sa sides po natin or sideburns, ay kusa po itong anong nangyayari? Kusa po itong hahaba, kusa po itong iikot ng iikot sa bandang dulo, and they will become what? Curls or ringlets of the hair. And this is a perfect example of what? The locks of your hair. Are they not related? Sabi niya, magkaiba daw yung locks, magkaiba daw yung sides. Nakikita niyo po yung first claim niya? Are they not related? Are they not connected? Kung inyo pong naiintindihan ang discussion po natin mismo ngayong gabi, you can easily answer the question. Now, klaro na po ba sa lahat kung saan dyan ang hindi natin dapat putulan? No? Dito na yung parietal ridge. Baba lang ng konti, andyan na yung temple. Kaya nga, may sinasabi tayong sentido común. Kung sa Tagalog yung temple, sentido común. Gumaganon tayo, di ba? Think. Andyan yung temple natin po, mga minamahal. Anong sabi dyan? Hindi natin dapat putulan or i-shave or i-round off sa bahagi ng ulo natin from the temple going down to our sideburns. Now, ibalik ko po sa inyo ang tanong. Hindi po sa inyo mga minamahal. Ibalik ko po sa nung isang tumalon sa labas ang question. Kasi kini-question nyo ang mga terminologies na meron kami dito sa makalangit na kaharian. By the way, yung Torah naman kasi, kung inyong naaalala, ay para lang talaga sa amin dito sa loob ng kingdom. Yan ang mismong sinabi ng aming mahal na mensahero na siyang tinawag din natin noon na mahal na sultan. Kaya kung ano man ang ituturo namin dito sa loob, ito po ay para lang talaga sa tagaloob. Hindi kayo kasali na nasa labas. Masakit man sa tenga, but whether you like it or not, nandirito ang kawan na siyang tinipon ng ating mahal na mensahero. Nandirito ang temple, nandirito rin ang kahanim, nandirito rin ang nag-iisang kahana raba na siyang pinili ng ating mensahero ng silangan. Narinig ko po mismo, I would definitely attest from the mouth of our beloved messenger. Nung sinabi niya, ang mga katagang, Prime, you will be the chief priest. Now, can we question the words of our beloved messenger from the east? You all can decide. Now, balikan natin sila. Yung mga lumabas at pinalabas. Kung meron man kayong kawan na hawak-hawak dyan, ay aba, hawakan nyo lang talaga ng mabuti. Kasi, you are all accountable sa kanila sa pagdating ng ating Messiah King Yahweh. Now, ibalik namin sa inyo ang tanong. Based sa binigay nyong diagram, no? Ito nasa screen. Based po dyan, wala nang iba, dyan lang po tayo mag-stick. Kung sides lang talaga ang dapat hindi putulan, bakit nyo pinapatubo dito sa bandang temple ninyo? Kita sa screen, sides lang po. Bakit pag humaba yung temple natin at saka yung sides, itong patilya natin, ba't umiikot-ikot yan tapos sasabihin yung mali ang inirestore sa Torah? Magkaiba daw ang sides at saka locks. Bakit hindi locks? Kung hindi to locks, ang tawag nito, ito umiikot-ikot pag humahaba na. Bakit hindi locks ang tawag dyan? Kung ang mga patilya naman natin ay humahabat, kumukulot at umiikot-ikot. So kung sino man ang nag-post neto, pakisagot po. No? Pakisagot po at lagyan mo rin ng explanation. Gamit-gamit po ang ibinigay mong diagram. At paki-explain din po ang next slide po namin. Tingnan niyo po ng mabuti.
Ayan. Tingnan niyo po yung ginawa nila sa mga Ehipto. Egyptian boy, sorry. Even sa paglaki nila, yan pa rin ang ginagawa nila sa mga ulo nila. Now, you might be saying, why gumagamit tayo ngayon ng uh, Egyptian references, no? Hindi naman to para sa atin. But I just want to emphasize the terminologies if that's okay po sa inyo. Kasi pinipilit yung sinasabi nyo na magkaiba yung locks tsaka side. Now, tingnan nyo po dyan mga minamahal. Tingnan nyo po ang buhok, no? Na naiwan sa bandang temple niya, sa bandang temple part ng ulo niya, na siyang kadugsong ng kanyang patilya. Ano daw ang tawag? Locks of Horus. A lock of hair. Maliwanag po ba, mga minamahal? Sino si Horus? Huwag nyo nang itanong po, please. Huwag nyo nang itanong mamaya kasi pati ako, hindi ko yan kilala. Hindi din naman importante yan sa atin. Okay po. Doon na lang tayo sa buhok. Sa buhok na lang, yung terminologies na lang po. Hindi po natin pwedeng tawaging lock of hair ang patilya natin na hindi po daw pwedeng tawagin na lock of hair. Ano ba itong nasulat ko? Ang patilya natin na nagsisimula sa temple na siyang kadugsong sa tinatawag nilang sides or sideburns, na siyang natural na humahaba at umiikot. This is just one proof, kung nakikita niyo po itong nasa screen, this is just one proof na locks of hair pa rin ang buhok na tumutubo at umiikot-ikot sa gilid ng ulo natin. Now, mali po ba si Kahana Raba na nung sinabi niyang locks of hair? Kung inyo pong naiintindihan, once again, ang siyang topiko po natin ngayon, madali nilang po itong sagutin. Now, punta naman tayo, klaro na po tayo mga minamahal nung locks of hair po. Punta naman po tayo sa terminology na ginamit na ayan, clip off. Based on its similar definition, ang clip off po daw ay nangangahulugang to cut, to trim off, peel off, shave off, strip off, lop off, tsaka cut back. Baka matanong niyo po, Kahan Ed, yung word na clip, di ba, para bang naglagay ka lang ng clip sa balbas mo, para bang natalian lang? Wag po sana kayong maguluhan, no, sa mga terminologies na nasa screen. This is what we do for us to easily understand things, lalo na sa lingwahe na hindi po atin. Hindi po natin pwedeng ihiwalay ang ibig sabihin ng cliff at saka ang ibig sabihin ng off, no? Kasi magkadugsong po iyan. Just for the sake of clarity, pag sinabi nating phrasal verb, ito po yung mga action word na kapag dinagdagan mo pa ng isa, ang meaning mismo nito ay maiiba. The phrasal verb, clip off, basahin natin sa screen, generally means to cut or remove something quickly and decisively. Madalian na pagtanggal, tama po ba ang pagkatagalog? Nasa intention man na i-cut or i-remove ang buhok. Often with the use of scissors, pwede gunting, shears, yung kapag tinatanggal yung balahibo yung ginagamit nila sa pagtanggal ng balahibo ng tupa, kung inyo pong nai-imagine, yan yung tinatawag nating shearing, or any similar cutting tools. It implies a swift and clean removal, no? Malinis na malinis yung pagka-cut. So, makikita po natin dito, mga minamahal, na bawal na galawin natin ang ating mga balbas, of course, ang ating mga patilya. Bawal po natin itong galawin, i-disfigure, putulan, ahitan ang ating mga balbas. Now, to answer this question, klaro na po sa ating lahat kung anong klaseng hair grooming ang gusto ng ating alahayam, no? Sabi na sa inyo, hindi yan si Rui. Tingnan niyo po, mas gwapo pa yan, Rui. Kapatid natin yan. Para sa kanyang mga pinili.
lalaki ka man or babae. Regardless of the gender, this is what the Alahayam wants for his chosen people. For the general members of the Kawan, hindi talaga natin dapat putulan ang ating patilya from the temple down to the sideburns. At yung ibang, pero yung ibang parte naman ng buhok ay pwede naman nating gupitan o triman. No? Pangit naman siguro kasi ang nandyan, ang na-emphasize lang talaga dyan is yung gilid ng buhok natin, yung sa temple pababa, yung side ng buhok natin. Baka itanong nyo mamaya, so Kahan Ed, dyan lang naman yan sa gilid, pwede na sa likod. Tingnan nyo sarili nyo mga kapatid, kung maganda ba kayo tingnan, kung dito makapal, tumataas, kumukulot, tapos dito naka-shave, dito sa likod. Kayo na pong bahala sa itsura nyo po. I would definitely suggest, triman nyo po ang mga buhok nyo. Ipantay nyo po kung gaano na po kakapal, di ba dito po, mga minamahal, bawal nga putulan. So kakapal talaga yan, haba talaga yan. So mas maganda mga minamahal na triman nyo lang, ibagay nyo po ang buhok nyo po. Huwag nyo na lang i-shave, no? Remember, iba yung shave, iba rin po yung trim. Yung shave, sagad. Yung term is sagad talagang pagkaputol, konti na lang yung naiiwan. Yung trim, ipinuputulan mo lang, pinapantay mo lang yung buhok mo. So mas maganda po mga minamahal, I would definitely suggest, the Kahanim would love to suggest na i-trim na lang po ang inyong mga buhok. Once again, uulitin ko po, bawal talagang galawin ang ating mga balbas. Kahan ka man or miyembro lang as a Kawan member sa makalangit na kaharian. Bawal na bawal. Ayan, next slide. Guide question number 2. Ito po, no? Alam ko, excited ng mga kababaihan kasi ang na-highlight is lalaki. Remember, yung una is applied to both male and female. Now, mas diinan pa po natin. Anong gusto ng ating alahayam para sa mga kababaihan? What is the proper hair grooming for the female? Your beauty, sabi po dyan sa 1 Peter chapter 3 verse 3 to 5, your beauty should not come from outward adornment such as elaborate hairstyle and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self. Yan, naka-underline po yan, very important. The unfading beauty of righteous and peaceful thoughts, which is of great worth in the sight of the Alahayam. For this is the way how righteous women of the past put their trust in the Alahayam. Sa Tagalog, ang inyong kagandahan ay hindi dapat manggagaling sa panlabas na kaanyuan. Hindi po ito galing, itong mga salitang to, di po ito galing sa akin po ha, mga minamahal. Ayon po ito sa nakasulat sa Torah. Ang inyong kagandahan ay hindi dapat manggagaling sa panlabas na kaanyuan. Tulad ng magagarbong pag-aayos ng buhok. Nakikita niyo po yung sample natin dyan sa ano. No, baka sabihin nyo, so hindi pala to dapat Kahan Ed. Ang sinabi dyan, dapat hindi nanggagaling sa panlabas. Ang ang kagandahan dapat nasa panloob. Pero hindi po sinabi dyan na bawal kayong magpaganito. No? Ulitin ko po. Tulad ng magagarbong pag-aayos ng buhok, for example, kahit hindi naman po kinakailangan, but you just want to show off how good looking you are when it comes to your hairstyle. Pero hindi naman ito magiging issue po no sa atin. Kasi pag tayo naman ay nasa house of prayer po natin, may mga cover naman po ang ating mga buhok, ng mga buhok ng ating mga kababaihan as a sign of humility and for all men to be kept away from temptation. Kaya po, kina-cover po talaga natin, hindi natin pinapakita ang ating mga buhok. Ano pa? Yung mga, nandyan? Yung mga pagsusuot ng ginto, no? Mamahaling alahas, ayan. Kahit namalengke ka lang, you want to know how, you want everyone to know how rich you are. Suot-suot mo pa yung mga mamahaling alahas mo, which is, again, not necessary thing to do. Kahit wala namang event or importanteng mga okasyon, ayun ka, binabalandra mo sa harap, no? Yung yaman mo po, which is very
unnecessary. Kung nakikita niyo man po itong picture na nasa gitna po, I know ito yung mga kapatid natin ng mga Indian at ito po yung part of tradition po nila lalo na't kinakasal po sila. No, may event po 'yan kaya meron yung mga gold. Tsaka yun yung naging tradition po nila mga minamahal. Pero yung pagsusuot ng ganito sa atin, tapos mamamalengke ka lang pala, suot-suot mo yung napakaraming mamahaling alahas, tapos bibili ka lang pala ng 1 kilong talong, ay ibang usapan na po yun. Once again po, bear in mind the word excessive or more than necessary. No? More than what is necessary. Same goes po sa mga magagarang kausuotan po natin. Dapat ngayon po ay ipinopromote na po natin ang mga damit, no? Mga damit pang-offer yan para mas lalo po tayong makilala sa buong mundo. But once again, there is time for everything. Alam kong may mga kapatid na po tayo ngayon na naka-assign to make specific designs para sa ating lahat, mga kapatiran. Ayan. Dako tayo sa bandang verse 4. Anong sabi po dyan? Sa halip, ang kagandahan ay dapat nagmumula sa ating mga kalooban. Our beauty should not come from the outward appearance. Instead, it should be from the inside, the inner self. Sabi pa nga dyan sa naka-underline. At ano pa? Dapat daw, tayo daw dapat ay may ano ba yan sa Tagalog? Righteous thoughts. May mga matuwid na kaisipan. Hindi po yung puro na lang marites. Kahit yung mga maliliit na mga bagay, binibigyan ng kulay. Hindi po sana ganun. Ang gusto ng ating alahayam, you need to have what? Righteous and peaceful thoughts. No? Instead of thinking about the lapses, yung mga kakulangan ng ating mga kapatid, think of something else that would help him to become better. Rightful and, righteous and peaceful thoughts. Magkaroon na po tayo ng kumpiyansa sa isa't isa bilang mga magkakapatid dito sa makalangit na kaharian. Ang mga ito po ay importante, no? For this is the way how righteous, which is of great worth in the sight of the alahayam. Ang mga ito po ay importante sa paningin ng ating alahayam. Ito po yung paraan kung paano nagtitiwala sa alahayam ang matutuwid na mga kapatid nating mga kababaihan sa kanilang kapanahunan in the old times. Now, just for an emphasis, kasi wala naman po tayong masyadong mababasa sa Torah, yung mga specific talaga, about the hair grooming, aside sa Leviticus 19 po no, na nabasa natin kanina, na na-apply din sa inyo, mga kababaihan, wala po tayong masyadong mababasa sa Torah about the hair grooming sa mga kababaihan. Pero ang gusto ng ating alahayam ay mas mabigyan pa po natin ng panahon na mas gumanda palalo ang ating pagkatao. Di tulad ng mga kababaihan sa labas, they are all focusing on material things, on those luxurious jewelries, dresses. Pero kung maka-look down naman sa mga nasa baba nila, wagas, todo, no? Ang gusto ng ating alahayam is for you to live a simple way, na mas nakaka-focus ka sa Kanya. And at the same time, na-apply mo po ang mga magagandang asal sa inyong sarili. Yung may obedience, no? May katuwiran, na may mapayapang pag-iisip while serving the living alahayam. Sana po ay naintindihan niyo po, mga minamahal. At sana okay pa po kayo, mga nakikinig ngayon. Note, pwede pa rin pong magpagupit kasi natanong po to sa isang kapatid po natin kung pwede pa rin ba daw magpagupit ang mga kababaihan. Remember Leviticus 19:27, yung mga gilid ng buhok natin. Of course, pwede pa rin magupitan yung buhok natin sa bandang likod or sa bandang taas. Pwede po, no? Trim-trim na lang din po tayo. Now, baka itanong nyo mamaya, uunahan ko na kayo. Baka sabihin nyo, Kahan Ed, pwede din bang magpa-rebond? Kahan Ed, pwede din bang magpakulay ng buhok? Pwede naman po.
Remember the word excessive, hindi yung sobra-sobra. Okay po? At nasa panahon po yung pagpapaganda niyo po. Okay lang man yan. Yun nga, sa mga iba nga sa atin sa kapatiran, pag tumatanda na, nagiging gray na yung buhok. Gusto nilang parang looking young sila, nagpapaitim sila ng buhok. Bawal ba yun? Pwede naman. Walang problema mga minamahal. Basta, wag lang yung sobra. For example, magpapakulay ka ng blue. Ay, halaka. Baka sa malayo, baka sa malayo sabihin, para kang si Doraemon, color blue yung buhok mo. Ay, kayo na bahala dyan. Or kaya, kung kilala na si Sonic the Hedgehog, kayo na bahala dyan. Color blue din po yun. O kaya, magpapakulay kayo ng yellow. Ay, hala kayo, baka magmukha kayong SpongeBob niyan. O kaya, si Pikachu. Doon sa malayo, nagpa-yellow kayo ng buhok. Kayo na rin po ang bahala niya. No, wag lang din po yung pink. Sabi din niya ng mahal namin sa hero, wag yung pink. Okay, no? Kaya pangit naman kung titingnan yung pink. Pang Shemite pa ba yun? No, wag na po yung sobra-sobra. Ayan. But I know you do understand what I mean. Nagpapatawa lang po ako, pero I know you do understand what I'm trying to say here in our lesson. So ayan po, klaro po tayo ha, mga kababaihan. Mamaya po, kung meron po kayong katanungan, feel free po, andito po ang buong kahanim nakikinig po sa ating lesson. Now, bilis-bilisan natin mga minamahal kasi sumobra na ako sa isang oras. What is the proper grooming for kahanim? Ito, madali lang po ito siyang sagutin. Kasi, na ilahad na po natin yung general. So, ito na lang siya is gawin lang natin siyang mas specific. Now, take a look at Ezekiel chapter 44 verse 20 tsaka Leviticus chapter 21 verse 5. Ano pong nakasaad dyan? They must not shave their heads. Ayan, very specific po mga minamahal. So, bawal talaga yung sinishave na yung sagad, kahit electronic shaver pa yan, bawal talaga yan sa amin. Sa kahit anong parte ng aming buhok, hindi lang po yung patilya ha. They must not shave their heads or let their hair grow long. So meron po ba kaming mga locks na umikot-ikot at humahaba? Meron po ba? Wala. Kasi bawal po kaming magpahaba ng buhok. But they are to what? To keep the hair of their heads trimmed. No? Without any explanation on this one, mga minamahal, makikita nyo, very specific ang ating alahayam. No? For us to distinguish kung sino yung nasa general member ng kawan or sino yung mga kahan na kasama nyo po in that gathering. So malinaw po sa mga verses na atin pong nabasa, and it is very precise, no? Na kami pong nasa kahanim ay hindi po talaga pwedeng mag-ahit o mag-shave sa aming mga ulo. Whether we use the manual shaver, yung may blade, or yung tinatawag nating electronic shaver. At hindi rin po talaga kami pwedeng magpahaba ng buhok. And that includes our patillas. Kung inyo pong natatandaan ang announcement ng ating mahal na Kanaraba, his announcement was based on these excerpts that all kahans are not allowed to grow our hair long. Instead, we need to what? Anong sabi dyan? Trim them. I repeat, kami lang po sa kahanim ang pwedeng mag-trim ng patilya. But we need to make sure na ang temple namin dito sa bandang taas ng aming tenga, ang temple po namin ay magkadugsong sa tinatawag nating sideburns. Dapat magkadugsong pa rin po siya. Bawal yung sagad na pagkaputol, no? With these verses and ideas, we know and we already have a certain distinction between a normal kahan and the kahanim. Alam na natin ang pagkakaiba ng normal na kawan member sa mga kahanim. Question number 4. Is this proper hair grooming law, which was given to Moses more than 3,000 years ago, still in effect today? Basahin po natin sa Matthew 5, chapter 17, verse 18. Ano po pagkasabi dyan? Do not think that I have come to abolish the law, abolish the covenant laws, nor disregard the prophets. I have not come to abolish the law, but to confirm. Ay magre-resulta sa kaguluhan, yung chaos na nandyan, sa kawalan ng batas, yung lawlessness. I have not come to abolish the law, but to confirm them. For truly I tell you, as long as the heaven and earth exist, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the covenant laws until everything is
fulfilled. Huwag niyo pong isipin na naparito ako, hindi po ako ang ating alahayam, upang ipawalang bisa ang mga kautusan ng tipan or baliwalain ang mga propeta. Hindi ako naparito upang buwagin ang mga kautusan, ngunit upang kumpirmahin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggat may langit at lupa, hindi ang pinakamaliit na titik kahit ang isang kudlit ng panulat sa anumang paraan ay mawawala sa mga kautusan ng tipan hanggang sa matupad ang lahat. We have no right to change something out or anything out from the words of our alahayam. Even Abba Yahweh himself, no? Even Abba Yahweh himself never change. Wala tayong kahit katiting na karapatan upang baguhin ang mga salita ng ating alahayam. Kahit nga si Abba Yahweh na ating alahayam ay hindi nagbabago. Ang alahayam ng ating mga kaninunuan ay siya ring alahayam natin hanggang ngayon. Malakay 3 verse 6, I, Yahweh, do not change. So you descendants of Jacob, Israel, are not consumed. Ever since the time of your ancestors, you have turned away. Tayo pa nga yung naiba, di ba po? Ang ancestors po natin is, lumiko sa daan? No? Ano ba yan? They have committed sin against Yahweh. Pero anong sabi dyan po? Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not obeyed the covenant. Return to me, and I will return to you, says Yahweh Almighty. Kahit pa man ang iba sa ating mga ninuno ay tumalikod sa ating alahayam, but he remains faithful to his words, to his promises. Ang sabi pa nga niya dyan, return to me, and I will return to you. Our alahayam is very precise with his words. Our alahayam is very faithful in all his promises. He says he never changed. Then all his words will never change as well. Let's all return to him, mga minamahal kong mga kapatid. Follow his decrees and laws, and our alahayam will also return to us. Permado po yan ng ating alahayam. And this is already our time to adhere his instructions, na makinig sa kanyang mga utos. This is already our time to follow. Even the slightest laws, kahit yung pinakamaliit na kautusan that he mentioned inside the Torah, take heed, take the chance, and serve him wholeheartedly. So ang sagot po sa guide question number 4, if this proper hair grooming law still exists nowadays, the answer is a resounding yes. Napakalakas na yes. Tama po ba? Yada halalwaya alahaya. Guide question number 5, may dalawa pa po tayong i-discuss. What is the punishment for the defiance of the law? Any laws inside the Torah? Mababasa po yan mga minamahal sa Leviticus chapter 20 verse 22. Keep all my decrees and laws and follow them, so that the land where I am bringing you to live may not vomit you out. You must not live according to the customs of the nations I am going to drive out in the land I am giving you, because they did all these things. I abhorred them. Sa Tagalog, panatilihin mo ang lahat ng aking mga utos at batas at sundin ang mga ito upang hindi ka isuka. Tingnan niyo po mga minamahal. Diyan, yung term na diyan, isusuka ka talaga. No, isuka ng lupain kung saan ko kayo dadalhin upang manirahan. Kung i-apply natin itong verse 22 po mga minamahal, dito sa loob ng makalangit na kaharian, yung terminology na isusuka, no? Isusuka at isusuka ka talaga palabas saan? Palabas sa kingdom, no? Mawawala ka talaga sa kingdom once what? Once you disobey. Not just the words of our alahayam, but also once you disobey the appointed ones. Kung sino po yung nakatalaga dyan sa taas, ay matatagpas ka talaga kung hindi mo ito susundin. Ang nakalagay po dito ay isusuka ka. Pero may specific po na instruction ng ating alahayam na kung saan
pag hindi mo na-follow ang kanyang mga utos, you will be stoned to death by the congregation. Ito, isusuka lang. Pero ang daming verses po dyan sa Torah, mga minamahal, na papatayin at papatayin ka talaga. Bibigyan ng pahintulot ng ating alahayam ang congregation to stone you. No, babatuhin ka talaga at mamamatay ka. Meron po ba tayong example? For example, makikita natin sa 2 Leviticus, ito yung numbers noon. Sabihin ko lang na Numbers 15 verses 32 to 36, ano pong nandyan? Yung pagtatrabaho mo during Sabbath. Oh, takot na tayo nito. Grabe. Very specific. Yung pagtatrabaho mo during Sabbath, not only ano po mga minamahal, especially sa weekly Sabbath, of course. No, pero meron din tayong tinatawag na Sabbath sa ibang mga feast po natin, including the new moon, no? Yung pagtatrabaho mo po during Sabbath, that is punishable by death. You disregard the Sabbath as holy. Kahit pwede namang paumagahan na lang, bakit pa natin pipilitin na magnegosyo sa araw ng Sabbath? No? Dahil dapat daw silang mag-deliver ng products and they had no choice. Kung inyo pong natatandaan ang turo ng ating mahal na mensahero, ang kada isa sa atin ay may free will. It's a freedom for us to do good things because we, the chosen ones, no? Tayong lahat ng mga pinili, we are all, should I say, predestined, ayan, to do what is good and righteous in the eyes of our alahayam. I know some of these life experiences ay may case-to-case basis. Opo. Kaya nga tinuruan tayo ng ating mahal na mensahero on how we approach these things in a righteous way. Kaya kung wala naman dapat ipangamba, kung sakaling ihinto mo negosyo mo sa araw ng pangilin, then do it. Bakit po? Best effort po tayo. No? Best effort po tayo para kaaba. Yada po. What are other things na punishable by death? Yung sorcery, Leviticus 20:27. Yung pagre-rebelde mo sa iyong mga magulang, stone to death din po yan, mga minamahal. Yung pagre-rebelde mo, it could be mockery, it could be parang iniinsulto mo na parents mo, wala ka ng respeto, that is punishable by death. No? Babatuhin at babatuhin ka talaga. Sa kapanahunan nila Moises, babatuhin ka talaga. Mamamatay ka talaga. Makikita yan, Deuteronomy 21. Pakilista po kung interesado po kayo mabasa. Deuteronomy 21:18 to 21. Kidnapping. Oh, very specific. Exodus 21 verse 16. Pati kidnapping, you are punishable. No? Punishable by death. Ano pa po? Homosexual. Punishable by death. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. No? Punishable by death. Lalo na yung lalaki sa hayop. May tawag po dyan, bestiality. Lalaki sa animal. Oh, yan. Blasphemies o blasphemes sa pangalan ng ating alahayam, yung paggamit natin just to mock or whatever, ay punishable by death din po yan. Idolatry, adultery, marami pa po, very specific po ang Torah, mga minamahal. And that is punishable by death. Pero nung sabi ng ating Aba, all you need to do is to obey for you to be blessed. Mamaya po, i-discuss natin yung panghuling guide question. Nabalikan lang po muna natin ang verse 23 na nasa harapan ng screen niyo po. Chapter 19. Anong sabi? Huwag kayong mamuhay ayon sa mga kaugalian ng bansang aking palalayasin sa lupang ibibigay ko sa inyo. Dahil ginawa nila ang lahat ng mga bagay na ito na kinasusukluman ko sila. Kanino po ba natin namana ang ganitong klaseng uri ng gupit kagaya ng nakikita niyo po sa screen? Sino ba ang nagpauso, no, nitong mga ganitong klaseng hairstyle na siyang kinagigiliwan, no? Kinagigiliwan na gayahin ng mga kabataan natin ngayon? Kaninong kagawian ba to? Yung pag-aahit. Now, let's have a little history of this bago tayo pumunta sa guide question number 6. Tingnan nyo. Ancient Greeks, Ancient Rome, Ancient Egypt. Anong nakasaad dyan?
Greeks were extremely proud of their beards. Kung inyo pong naalala, when the Greeks attacked Jerusalem,